ay sarado ngayon ang mga lugar sa Davao City na posibleng kinaroroonan ni Pastor Apollo Quiboloy. Nakantabay pa rin ng mga pulis Davao sa pag-aresto ng Senado sa pastor. At live po mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang sitwasyon dyan? Bok, sa pagdaan namin kanina sa mga lugar o establishmentong pagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City, wala na tayong napansin na mga nagmamasid na mga taga-suporta, pero hanggang ngayong gabi, sobrang higpit pa rin ng pagbabantay in terms of security sa mga naturang lugar ni hindi nga makalapit o makapasok man lamang ang media dito, gaya na lamang sa may KJC Kingdom, maging sa Prayer Mountain na madalas daw pinamamalagian noon ni Pastor Apollo Quiboloy. Sinubukan ng News 5 na puntahan ngayong araw ang Prayer Mountain sa Tamayong, Davao City para sana makausap si Pastor Apollo Quiboloy. Dito posibleng naglalagi ang pastor, pero ilang buwan na raw itong hindi bukas sa publiko. Maigpit din ang pagbabantay dito. Pwede ba pumasok, sir? Ha? Pumasok? Pwede pumasok? Ay, hindi pwede. Hindi po open sa public. Grabe rin itong, itong TV5, Pwede ba pumasok? Alam mong private property yan, eh. Itong TV5 talaga makagawa lang ng exaggerated news na mahigpit na doon sa... Siyempre, private yan, eh. Try mo kaya. Kumatok ka doon sa... Hindi, ito walang biro ito. Kumatok ka sa bahay ni Manalo. Pwede ba pumasok? Kahit walang kasuhuyo na kinakaharap ngayon, abay bawal. Private property yun, eh. Diba? Napaka naman. Talagang basta lang ma-sensationalize nila yung news na, ay grabe, naghigpit na, binabantayan na talaga nila si Quiboloy. Ayaw na nilang ipahuli si Quiboloy. Diba? Hindi, ako yan yung napansin ko, eh. Napansin ko na parang ginagano nila yung tao na kita nyo na, nagtatago na si Quiboloy, ayaw nang papasukin. Hindi nga mga security yung nagbabantay, parang mga tau-tauhan lang, eh. So sasabihin nila, naghigpit na. Try mo kayong pumasok dito sa kondo namin. Pwedeng pumasok? Pwedeng pumasok? Pasok kaya ako sa TV5. Pwede yung pumasok dito? Interviewin ko po ang mga news team nyo. Sinilip din namin ng KJC Kingdom kung saan idinadaos ang worship service ng grupo. Pero hindi rin kami pinayagang makapasok. Maya't maya rin kaming kinukuhanan ng video at litrato ng mga nagbabantay. Natural! Magpaligid-ligid ba naman kayo? Alam nyo na ngang may threat yung tao, paikot-ikot pa kayo dyan. Tapos sasabihin, hindi nagpapasok, bakit hindi nyo tinanong? May samba ba ngayon? Papunta kayo, walang samba, tas gusto nyo pumasok. Basta lang talaga ma-exaggerate yung na merong nagaganap na pagtatago si Quiboloy. Test ng ilabas ng Senado ang arrest order laban kay Quiboloy para sagutin ang mga alegasyon ng pang-aabuso. Pero hindi pa ito nakakarating dito sa Davao. Ayon sa Regional Police Office 11, hindi gaya ng mga inilalabas ng korte, hindi raw sila ang magsisilbi ng arrest order sa pastor. Ayan, pansinin niya, bakit hindi ang pulis ang manguhuli kay Quiboloy? Because it is not an order from the court. Makabobo, makinig ka. Hindi order yan sa korte. Ibig sabihin, hindi judiciary yan. Siguro naman alam mo may 3 branch ng gobyerno natin. Yan po ay warrant na nanggagaling laang sa Senate. Makinig kayo kasi. Puro pinakikinggan nyo si Kayo. Ito naman pong warrant of arrest kay Pastor Quiboloy from the Senate. Ang mag-e-effect po nito ay yung Sergeant of Arms. Mag-a-assist lang po ang Philippine National Police. Sergeant at Arms ng Senate. Kasi nga yan ay kautusan lamang ng Senado at hindi ng Korte. Ina nyo. Paulit-ulit na tayo, parang tanga na yung mga gago talaga eh.
sa pag-serve po ng warrant of arrest. And then after po noon, hindi po siya malalagay sa custody ng PNP. Diretso po siya doon sa Senado. Sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap ni Kibuloy, Alam mo, pati na naman yung si Mark Models of Manila, ganyan na naman yung kukulong, ulihin, di ba? Ewan ko ba? Basta lang talaga may masabi. Ayan, nalinaw na nga, hindi nila ikukulong yan dyan. Diretso yan sa Senado. Kulungan ba yung Senado? Detention lang yun. Room. may nakausap akong isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Mahigit isang dekada ng miyembro si Pao Garcia at hindi raw siya naniniwala sa mga ibinabatong alegasyon sa kanilang leader. You cannot easily judge someone kasi without you sitting down with him or having dinner with him or even just a simple talk. So yun lang, sana I hope people will give him the right judgment and there's always another side of the story. Ngayong hindi nakakapag-live worship presentation si Kibuloy, sa cellphone muna nanonood ng mga aral mula sa pastor ang mga miyembro gaya ni Pao. Sinubukan ng News 5 na kunan ng bagong pahayagang kampo ni Kibuloy kaugnay sa napipintong pag-aresto sa kanya. Pero sinabi ng kanyang abogado na hindi muna sila magbibigay ng anumang pahayag. Bagamat nanindigan ng Davao Police na hindi sila magsisilbi ng arresto order laban. Ganito na lang, maganda siguro, manood na lang kayo sa April 2. Malay nyo, ma-interview namin si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy! Inimbitahan po namin kayo sa unang araw ng aming ng palabas sa Banateros. Baka pwede po namin kayo ma-interview. Sige na po. Pahayag na po kayo. Sigurado ako ikot ang puwit ng mga yan. Nga dito kay Pastor Apollo Kibuloy, nakahanda naman daw silang umaksyon sakali magkaroon ng kilos protesta, ng pagsuporta dito nga sa pastor oras na arestuhin ito. Bok. Maraming salamat, Mon Gualvez. Ayun na nga. So hanggang dito na lang po muna tayo. Yan ang kaganapan ngayon. At alam nyo, pinipilit talaga yan kasi alam nyo, pinipilit nila yan kasi nga po, next week, Holy Week na. Mga kababayan, next week siguro, hindi muna tayo babanat. Pero baka tayo dito, may preaching. Sagwa nun. Sasabihin na naman iba, banat ba? Bible! Bubula na naman ang bibig ng iba dyan. Sa Mendang, maraming salamat po. Thank you very much.